Hi mga preni! Ngayon ay gagawa naman ako ng another idea gamit ang kamuting kahoy na pwedeng pang almusal, pang merienda at pang negosyo. Subukan mo ang version kong ito dahil iba ito sa regular na pichi-pichi. At meron ako ditong 2 piraso ng kamuting kahoy. Titimbangin ko muna para malaman natin ang sukat nito. Ayan, at 1,150 grams ito mga preni. Sobra sa 1 kilo. Hugasang mabuti at hiwain into pieces. Yung tamang laki na madaling hawakan. Balatan. Be careful lang sa pagbabalat. Hugasan at tanggalin ang matigas na parte nito sa gitna. At i-ready na natin ang kayuran. Kayurin hanggang sa maging pino na ito lahat. Yan. At ilagay sa blender. Lagyan ng konting sukat ng tubig. At i-blend natin until smooth. Ganito at ilagay sa strainer para madrain ang katas habang dinudurog pa natin yung iba. Ayan, natapos na. Hayaan na tumutulo ang katas nito ng 30 minuto. Makalipas ang 30 minuto, itapon ang katas at kuhain ang starch. Isama ito sa blended kamuting kahoy. O diba ang dami, sayang naman kung itatapon. Maglagay ng kalahating tasa ng asukal. Kalahating tasa ng kondensada. Malamig ito galing sa ref. Maglagay din ng 1 tasa ng tubig. Utay-utay lang ang paglalagay. Haluing mabuti hanggang sa magsama na lahat ng mga sangkap. Budbura ng asin, konti lang. Haluin lang. Ayan at ready na. Hatiin ang mixture sa 3. Optional lang ito. Kung nais mo, iba't iba ang flavor mo. Una kong ilalagay ang ube flavor. Sunod ang buko pandan flavor. I-mix lang ng mabuti para kumalat ang flavor. Yung isa ay mananatiling kasaba flavor lang. Ayan, at ilagay na sa grease molder. Dapat mga preni, 3/4 lang ng molder ang lalagyan. Huwag na pupunuin. Ihanda ang steamer at lagyan ng tubig na sakto lang. Yung tama lang ang tamis sa pag-i-steam. At kapag kumulo na, ilagay na ang mga molders at i-steam ito ng 20 minuto medium heat. Lagyan nyo ng takip ha. 20 minutes later, i-toothpick test at kapag ang gitna nito ay hindi na dumidikit o makinis na, it means luto na ito. Tanggalin sa steamer and set aside to cool down. At isa lang ang mga natitira pa. Ayan, at luto na lahat. At malamig na rin ang mga ito. I-unmold na natin. Tingnan nyo mga preni, ang kinis 'di ba? At napakaganda ng texture nito, promise. Hindi ito regular na pichi-pichi na malambot. Ito ay maligat na parang kasaba cake ang texture. I-coat ito sa kinayod na niyog. Ito yung niyog na bata-bata pa kasi mas masarap gamitin ito para dito. Ang tawag nito sa amin ay bingi. Kasi kapag inaalog mo ito, wala kang marinig na tubig sa loob. Ayan, at pwedeng-pwede din ang kinayod na cheese. Pareho itong masarap na partner ng kasaba. Tingnan nyo mga preni maligat ito. Pwede nyo din itong ilagay sa rep para mas ma-preserve pa ito at hindi ka agad masira. Sobrang sarap, try nyo. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga reseping ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!